Amen. Buksan po natin ang ating pong Biblia sa awit or psalm sa English. Awit 139. Napakaganda po ng verse na ito. Sige, basahin po natin. Mahina lang po sa inyong mga kinatatayuan. Sabay po kayo. Ako'y iyong siniyasat. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Psalms 139 po. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik. Yaong aking sasabihin, alam mo ng lahat iyon, lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan, ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarili. Alam mo ang aking buhay, di ko kayang unawain. Iyong karunungan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu, ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y, ikaw din ang kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya'y ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, padilim parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo'y yaong gabi parang araw na maningning. Madilim at maliwanag sa iyo ay pareho din. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugas mo akong bata. Pinupuri kita, o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ang buto ko sa katawan, noong iyon ay hugwisin. Sa loob ng bahay bata, ako'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Ako'y iyong makita na hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Tunay, Yahweh, di ko kayang maabot ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko mababatid. Kung ito ay bibilangin, ay sinamin ng buhangin, sa iyo pa rin ako kung umaga na magising. Ang hangad ko, aking Diyos, patayin mo ang masama. At ang mga mararahas ay iwanan akong kusa. Mayroon silang sinasabing masasama laban sa iyo, at kanilang dinudusta pati na ang pangalan mo. Lubos akong nasusuklam sa sinumang muhi sa iyo. Ang lahat ng nag-aalsa laban sa iyo'y di ko gusto. Lubos akong nagagalit, lubos din ang pagkasuklam. Sa ganoong mga tao, ang turing ko ay kaaway. O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Ihingahan nawa ng Panginoon ang pagkabasa sa kanyang banal na salita upang lahat tayo ay mapagpala. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place. Come on, let's praise the Lord this time. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord.
bang itaas natin ating mga kamay sa langit? Hallelujah. Bilang pagkilala ng presensya ng banal na Espiritu sa lugaring ito. Holy Spirit, you are welcome. Yes, Lord. Here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Your presence, Lord God. Spirit, you are welcome here. Oh, flood this place and fill the atmosphere. Fill this place, Lord. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by Your presence alone, O God. Lord, Holy Spirit, you are welcome. Let your glory fall, O God, in the mighty name of Oh, Jesus. flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. Soften our hearts, O God. Overcome by your presence, Lord. By your presence, Lord. Your very presence alone, Lord God, let them experience in the mighty name of Jesus. Allow us, Panginoon, Lord God, to have a teachable hearts, Lord. Amayin, Panginoon, Lord God, na kayang abutin ang kaisipan mo, Panginoon, sa lugaring ito, Lord God. I destroy, Panginoon, Lord God, ang lahat ng mga logical thinking sa lugaring ito. In the mighty name of Jesus. Let your Holy Spirit penetrate our mind, Lord God, and our hearts, Panginoon, Lord God. Tanggalin mo sa amin, Panginoon, Lord God, ang mga matigas na puso. And give us, Panginoon, Lord God, a heart of flesh. A teachable hearts, Lord God. A moldable hearts, Lord. In the mighty name of Jesus. We thank you, O God. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. All glory and praises to you alone. In Jesus' mighty name. We seal the prayers by the blood and fire of God, by the power of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Handa na po ba tayong lahat? Yes, kailangan laging handa. Pag sinabi ng Lord, handa ka na ba? Ano po ang isinasagot natin? Amen! Kailangan malakas, diba? Kasi pag sinabing amen, parang hindi masyadong handa. Okay? Ang sundalo ng Panginoon ay kailangan pong palaging handa. Kasi anytime ay merong gera, alam na natin yan. Ano po, sa spiritual, ay alam na natin na laging merong labanan. Okay? So, ang niloob po ng Panginoon na ito ang ating talakayin ngayon, ng pagiging laging handa. Tignan mo ngayon katabi mo kung handa na siya. May ballpen ba siya? May Bible? May notebook? Hindi pa rin handa. Naku po. Sabi, laging handa. Pag sinabing laging handa, lahat ng oras kailangan handa. Ano po? So ito pong mensahe ng Panginoon sa atin ay pinapaalala sa atin ng Lord na tayo ay palaging maging handa. Ano po? Ang puso daw po natin ay kailangang nakabigkis ang katapangan. Ano yung katapangan na binigay sa atin ng Lord? Ano po yon? Ang katapangan na nagmumula sa Lord, ano? Hindi po yung katapangan na lalabas tayo. Sinong matapang? Lalabas ng itak. Parang si Andres Bonifacio. Hindi po ganon yung katapangan na sinasabi ng Panginoon sa atin. Sino nakatanggap ng katapangan mula sa Lord? Amen. Okay. So ang lakas daw po ng loob at tibay ay kailangan na naroon at ang palaging handa, ang espiritu na palaging handa ay kailangan po na nasa sa atin. Bilang mga minumuld ng Panginoon na lingkod niya, kailangan po na tayo ay palaging handa. Ano po? Handa saan? Handa sa lahat ng oras, lahat ng sitwasyon at lahat ng mga bagay. Na anuman po ang mangyayari, tayo ay handa. Anuman po ang sitwasyon na kasusuungan natin, tayo ay handa.
Hindi lamang sa spiritual, alam natin yan. Kapag ka spiritual battle, alam na po natin yan. Mag-armor ka lang, di ba? Armor Isaiah, tapos angel of the Lord. Okay? So, paano naman po yung mga hamon sa buhay? Kailangan po tayo ay handa. Ano po? So, sapagkat sabi po ng Panginoon, ang taong handa ay naggagapi ng kaaway kapag hindi ka handa. Okay? Kapag handa ka, anong nangyayari? Tagumpay. Okay? Amen. Tama ba? Tagumpay, di ba? Amen. Amen. Sagot dapat. Okay, so ang taong laging handa po ay palaging nakakamit ang tagumpay. Tagumpay na nagmumula sa Lord. Ano po? Kasi merong mukha namang tagumpay siya, pero nauulit yung ganong sitwasyon. So, yun po. Pangalawa, magkaiba po yun. Sabi po rito, kailangan po laging handa ang isang mga lingkod ng Diyos upang sa ganun daw po ay maayos nating napapamanuan ang ating mga care group, ang ating pamilya, ano pa? Ang ating bahay panambahan. Nagiging handa tayo, Handa ka, ano man ang mangyari, lagi kang handa. Okay? So, paano tayo ihanda ng Panginoon? Para daw po sa mga laban na ito ng ating buhay, hindi daw tayo palaging dehado. Okay, ano ba ang ibig sabihin ng dehado? Pag dehado ka, di ba, parang mukha naman akong wagi, pero ba't parang talunan pa rin? Di ba? Tapos dideklara natin, we always win, we never lose. Nasaan yung doon? Nasaan yung tagumpay doon? Di ba po? So, ganoon din po kayo sa laban ng buhay, sabi po ng Lord. Bilang simbahan at kongregasyon, ang sabi po ng Panginoon, bilang sa inyong mga sarili, mga personal natin, na mga pinagdadaanan sa buhay, mayroon kayong mga laban, ngunit kung hindi kayo handa, hindi maaayos, una, ang inyong kaisipan. Pangalawa, ang inyong mga puso. At ang pangatlo po, nakaka-penetrate na sa inyo ang kaaway. So alam nyo na, kapag hindi handa ang inyong puso at ang inyong isipan, meron na po ang mga problema. Sunod-sunod na po ang mga problemang dumadating. Okay? So pabasa nga po ng James 1:2-4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ayun. So magalak daw po tayo, sa anumang problema po na pinagdadaanan natin sa buhay, maaaring akala po natin minsan mga problema sa pamilya, lalo na merong mga misunderstanding sa pamilya, hindi nagkakaunawaan. Akala natin na po yun, parang na-curse na ba ako? Di ba? Tinatanong natin minsan ng Lord, nasusumpa na ba kami? Di ba po? Hindi po gano'n ang Panginoon, Bahagi po pala iyon ng paghahanda sa inyo. Bahagi po iyon ng paghahanda sa atin. Kaya po sinasabi ng Lord sa atin na ihanda ang inyong puso at isipan. Kasi bakit po? Madali lang kasi mag-pray, di ba? Pray tayo, Lord, pengi akong faith. Lord, bigyan mo ako ng pananampalataya. Eto na anak, bibigyan kita ng pananampalataya. Binigyan ng pagsubok. Binigyan ng pagsubok. Pagdating ng nandiyan na ang pagsubok, hindi handa, hindi niya alam kung anong gagawin niya, ang puso at isipan niya, wala na. Nilamon na ng pagsubok. Ano po? Bumibigay. Ganon daw po ang mga ibang lingkod ng Diyos. Kaya yung iba, hindi nakakatapos ng karera sa pagiging lingkod ng Diyos. Okay? So, ang pinapatungkulan po rito ng Panginoon, kailangan yung pananampalataya natin ay tumatag. Magkaroon tayo ng katatagan sa ating pananampalataya. Sapagkat kapag matatag ang inyong pananampalataya, kailangan po, ito ay makikita sa inyo. Pagdating ng pagsubok, ang inyong isipan ay maayos. Maayos na tatakbo ang inyong isipan. Ang puso rin ay hindi madadaya ng ating mga emosyon. Okay? So sa pagdating ng problema, doon po makikita ang ating katatagan sa pananampalataya. Kaya sinasabi ng Panginoon na maggalak kayo kapag kayo ay dumaranas ng pagsubok. Amen. Okay? So, ang Panginoon po, tinetest din tayo Sinusubok din po tayo. Pero ang mga sinusubok po ng Panginoon sa atin ay yung mga fruit of the Holy Spirit, yung bunga ng banal na Espiritu na nakuha natin. Titingnan ko nga kung itong anak ko na to ay meron ng love. Bibigyan niya ng hindi ka mahal-mahal. Diba?
Bibigyan niya ng hindi ka mahal-mahal. Sinong nakakaranas na niyan? Lahat tayo, di ba? Kaya lang hindi nyo lang namamalayan. Hindi lang natin alam. Yung iba po doon ay gawa ng kaaway, pero alam nyo po, niloloob ng Lord minsan. Upang sa ganon, makita niya kung ano na yung level ng pag-ibig mo sa Kanya. Okay? So tandaan nyo po, ang pagmamahal nyo sa inyong kapwa ay sumasalamin sa pagmamahal mo sa Diyos. Naunawaan natin, ano? Kapag mahal mo yung kapwa mo, kung gaano ka talagang tinitiis mo para lang mawin mo yung tao na yon. Diba kahit masasakit na yung mga sinasabi sa'yo, kasumpa-sumpa ka na, susumpain ka pa talaga, diba? Mumurahin ka pa, diba? Titiisin mo. Dahil meron kang fruit of the Holy Spirit, titiisin mo yon. Diba? Para sa Lord, titiisin ko to, Lord. Kasi para sa isang kaluluwa na to na mawin para sa iyo. Okay? So meron po mga ganun, ano? Sa pamamagitan daw po nito, nagiging capable tayo. Pag sinabing capable, ibig sabihin, nakakayanan mo na yung mga hamon sa buhay. Hindi na tayo talo na, naiiyak. Diba? Pag meron na mga kabiguan sa puso, hindi na tayo katulad ng dati, magkukulong na lang. Magpe-play ng love song at iiyak ng iiyak. Hindi na po tayo ganon. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka na ganon, kapatid. Totoo bang hindi na siya ganon? Hindi na ba talaga siya ganon? Sige. Okay, so ang pinapatungkulan po ng Banal na Espiritu sa bagay na to, ano, yung mga laban natin sa buhay. Bukod po sa spiritual na laban, kailangan po, number 1, malabanan natin ang ating emosyon. Ayan. So sabi ni Pablo, di ba, mas madaling sumakop ng bayan kaysa supili ng sariling emosyon. Ha, minsan na ang dami nang in-advise sa'yo, di ba? Ang dami nang sinabi sa'yo ng mga man of God, ng mga leaders. Pagdating ng huli, ang sinusunod pa rin yung nararamdaman niya. Di ba? Masyadong mataas yung level ng kanyang emosyon. So doon po, nasasalamin yun kung papaano nyo isabuhay yung salita ng Diyos. Kaya makikita nyo po sa tao, kapag medyo hindi pa masyadong malalim sa Word of God, medyo emotional pa. Okay? Marami naman, akala natin, okay na. Ang dami ng memorize na verse. Di ba? Pag sinabing gano'n, talagang memorize niya. Ha? Pagdating ng pagsubok, susubukin na ang kanyang puso, sinubok na ang emosyon, bagsak. Okay? Maraming ganyan na Kristiyano. Hindi lamang dito sa atin, ano? Marami pong ganyan na Kristiyano. Maraming naliligaw sa ganyan. Ngunit biyaya ng Lord sa atin ay pinagkaloob ng Panginoon ito sa atin. Okay? So, ang mga decision daw po natin na mga pansarili. Ayan. Kahit sinabi na ng Lord, di ba, kailangan po sa ating pagdedesisyon, 3 bagay ang kailangan mong ihiling sa Lord. Humingi ka ng Word of God, di ba? At 2 man of God, confirmation. Huwag yung sige-sige ka sa decision mo. Sige, aalis na ako. Iiwanan ko na siya. Wala nang pakialam, no? Hindi man lang tinanong sa Lord kung dapat na bang iwanan. Di ba po? Kailangan doon, humingi muna ng word. Humingi muna ng confirmation sa Lord. Lord, talaga bang aalis na ako sa lugar na yon? Di ba? Gaya nila Pablo. Hinihintay nila kung ano yung sinasabi ng Lord. Kung saan sila pupunta. Hindi yung sige-sige, kaliwat kanan. Pagsugatan, tatakbo sa Lord. Di ba po? Okay? So kapag hindi daw po tayo handa sa mga salita ng Panginoon, ay maaari kayong mabigla. Ayan. So akala natin ganon-ganon lang ang pagsalo ng mga salita ng Diyos, no? Akala natin ganon-ganon lang yung pakikinig natin sa salita ng Diyos. Ay matindi po pala ito kapag hindi handa ang ating puso at isipan. Okay? Sinasabi po ng Panginoon, anointing will break you or make you. Tandaan nyo po yun. Okay? Hingi tayo ng hingi ng anointing of love. Anointing of, sa mga giftings. Anointing of prophecy. Lord, gusto ko rin po nun, katulad ng ganun. Anointing of apostle, di ba? Tapos pagdating ng nakasalunan ng anointing, hindi handa yung puso at isipan niya, hindi ko pala kaya, Lord. Okay? Kaya marami po ang bumabagsak na mga naglilingkod sa Diyos. Marami po ang hindi nakakaabot. Marami ang pagdating ng gitna, hindi na umaabot. Okay? Ang nangyayari, nagbabackslide. Biyaya ng Panginoon. Ano po?
Okay? So kapag hindi daw po tayo handa sa mga pinapagawa ng Panginoon, ay pilit. Parang pilit ang nangyayari. Napipilitan ka lang sa pinapagawa ng Lord sa'yo. Amen. Diba? Para masunod lang. Sabihin lang na para masunod mo yung sinabi ng Panginoon sa'yo. Okay? So kapag ito daw po ay nangyari, maaari din na mahirapan kayo. Mahirapan kayo sa inyong pagpapatuloy at nais ng Panginoon na manatili sa inyo ang kahandaan. Lucas 21:16-19. Lucas 21:16-19. Ipagkakanalo kayo kahit ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan, at ipapatay nila ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Sa inyong pagtitiis ay maliligtas ninyo ang inyong buhay. Amen, 'di ba? Diyan po sa libro ng Lucas na yan, sa 21, ay pinapaalalahanan na ng Panginoong Hesus ang kanyang mga disipulo, ang kanyang mga apostol, na siya ay dadanas. 'Di ba? Alam na ng Panginoon kasi kung ano yung mangyayari sa kanya. Diyan po sinasabi niya, inihahanda niya na yung kanyang mga alagad, yung kanyang mga lingkod, na ito ang mangyayari sa akin. 'Di ba? Kaya sinabi niya na magpakatatag kayo. Kaya palagi sinasabi, pinapaalala ng Lord sa atin, magpakatatag kayo. Okay? Kapag ganun po yung mga sinasabi ng Lord, yung mensahe ng Panginoon sa inyo, makinig po tayo ng mabuti. Sapagkat inilalahad niya sa inyo kung ano yung mga mangyayari, kung papaano niya kayo ihahanda, kung papaano niya ayusin ang inyong mga puso. Okay? Kaya kailangan mahalaga na ang isip natin at ang ating puso ay equip sa ganitong bagay. Handa tayo na tanggapin yung lahat ng iyon. Kasi it shall come to pass, ang lahat ng salita ng Diyos ay mangyayari at mangyayari. Okay po? So ito ay mapangyayari sa inyo kapag kayo ay maayos ang kabuuan ng pagkatao mula sa isipan patungo sa puso. Ano po? Number 1 talaga isipan, kasi battlefield ang ating isipan. Diyan tayo unang dinadaya. Diyan din tayo kinakausap ang isipan natin. Si Holy Spirit, pinapaisip sa'yo. Sinasabi sa'yo. Okay? Sa ating puso naman, sa ating emosyon, ganon din po yun. Ipinaparanas sa'yo ng Lord ang lahat ng mga ito. Kailangan maunawaan nyo po by heart, by mind and by heart. Kailangan nauunawaan po natin yung kalooban ng Panginoon sa bagay na yon. Okay? So mula daw po sa isipan, patungo sa ating mga puso at emosyon, hanggang sa kabuuan ninyo, upang sa gayon kayo ay ilagay ng Panginoon ng maayos. Maayos kayong makakapamuno. Maayos kayong makakatulong at hindi gulo-gulo ang inyong mga plano. Okay? So hindi po kami ang mga lingkod ng Diyos ay hindi basta-basta tumatayo sa unahan. Alam nyo naman yan, sa inyong mga meron tayong prosesong pinagdadaanan. Bahagi po yun ng paghahanda sa inyo. May hinahanda ang isip sa mga salita ng Diyos, okay? At hinahanda rin ang inyong mga puso na maging ready kayo sa lahat ng mga ipapagawa ng Lord sa inyo. Kaya wag po kayo minsan na parang naiinis yung iba, di ba? Yan na naman, cell group na naman, devotion na naman. Ha? Di ba? Mayroong gano'n mga nagre-reklamo. Devotion na naman. Weekly na lang, yan na lang palagi, paulit-ulit. Ha? Paulit-ulit na lang kami palagi. Yan na namang verse na yan. Di ba? Ito na naman yung devotion ko, Lord. Ito na namang verse na to. Tandaan niyo po sa lahat ng mga message ng Lord sa atin. Maaaring panibagong level po ito na itinuturo sa atin ng Lord. Amen. Amen po ba? Amen. Okay. So saan po, sabi po rito, saan man kayo ilagay ng Panginoon, makakapamuno kayo. Kapag maayos po ang inyong isipan at puso, maayos din po tayong makakapag-lead. Maayos po nating maaakay ang lahat ng ating mga disciple patungo sa Panginoong Hesus. Amen. Okay? Kasi mahirap po, magka-counseling ka tapos ikaw mismo kailangan mo ng counseling. Ha? Ikaw mismo hindi ayos ang puso mo sa Lord. Sasabihin mag-i-inner healing ka. Diba? Mag-inner healing ka. Yun po yung kailangan na maging handa sa atin kasi bakit? Doon daw po tayo nare-resbakan. Pag hindi handa yung puso mo, diba, mega deliverance ka dyan, mega prophesy ka dyan,
Tapos pagdating ng labanan na, di ba, hindi pala handa, ikaw yung nareresbakan. Okay? So pakibasa nga po sa Kawikaan 15:22. Kawikaan 15:22, ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan. Ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Kawikaan 16:9. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ayun, di ba? So marami tayong plano sa buhay. Marami po tayong iniisip. Marami tayong gustong gawin bilang mga tao. Every Sunday gusto ko, Lord, sana mag-mall. Pero bakit nasa church ako? Di ba? Mga kabataan, gusto ko gumala kasama ng barkada ko, Lord. Ang dami mong iniisip na mga plano sa buhay. Etong week na to, Lord, pupunta ako sa ganun, pupunta ako sa ganyan. Okay? Pero yung physical body mo, hindi pala handa sa mga mangyayari. Hindi pala handa. Kaya minsan lang, Lord na yung gumagawa ng way, di ba? Papaulanin niya para hindi ka matuloy. Di ba? Biyaya ng Lord sa atin. Kaya gagawa siya ng circumstances para hindi ka niya mapatuloy doon sa gawain na yon. Kasi bakit? Hindi mo pala kakayanin yung rest back na mangyayari. Okay? Kami po ay ganyan, meron kaming deliverance, bandang Kogyo, parte, hindi kami sobrang tapang, nawala yung sobrang katapangan sa deliverance, hindi nauna yung mga angel of the Lord. Kami mismo lumusob. Diba? Walang tawag dito? Walang kahandaan. Hindi kami handa that time. Ayun, na pag-uwi namin, may mga sipon, may mga ubo. Ganun po yun. Okay? Yun po yung bahagi ng ating mga pagpaplano sa buhay. Maari naman, di ba? Mukha naman siyang okay kasi nga, sa Lord naman nagawain. Di ba? Sa Lord naman nagawain, mukha naman siyang, mukha namang maka-Diyos. Di ba? Pero kailangan po, magpahanda muna tayo sa Lord. Amen. Okay? So sabi po, subalit tayo daw po ay natatangi sa Lord. Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo, mukha bang katangi-tangi? Sabihin mo, natatangi ka sa Lord. Natatangi kayo sa Lord. Ayan. Ayaw daw po ng Lord na mapapahamak tayo sa huli. Kung ating mga puso hindi kaya yung bigat ng mga burden na ating nararanasan sa ministry, ayaw ng Lord na danasin mo. As much as possible po, ayaw ng Panginoon na tayo ay masaktan. Ayaw ng Lord na ikaw ay daluyungin ng demonyo. Kaya mayroon ng mga warning ang Panginoon. Kaya meron ng mga kahandaan na sinasabi sa iyo ang Lord. Okay? So ayaw niya kasi na tayo ay mapahamak. At ang ating mga puso daw po ay kailangan nakaayon palagi sa banal na spirito. Amen. Alam niyo po, ang ating puso ay launching pad ng banal na spirito. Kaya nga mahalaga na nagpapalinis ng ating mga puso at ang ating isipan. Biyaya ng Panginoon, ninireveal sa atin yung mga Nephilim sa ating isipan, sa ating mga budhi. Ang dami pala nila. Akala natin kung sino yung kausap natin, kung sino yung nagpapaisip sa atin, sila pala yon. Akalain nyo yon? So kung walang deliverance sa ating isipan, ganun pa rin. Diba? Kaya po yung iba napapraning minsan. Kasi hindi handa yung puso at isipan. Ang Biblia po, without the power of the Holy Spirit, hindi nyo po yan maaaral. Amen. Mapapraning kayo. Kaya marami po ang nababaliw. Totoo po yan. May kamag-anak po kaming ganon. Inaral lang Bible. Inaral lang inaral. Hindi man lang nagpahanda sa Holy Spirit. Kasi hinahanda tayo ng banal na Espiritu. Amen. Kaya sinabi kanina, di ba, maging maingat kayo sa pagsalo ng Word of God. Kasi kapag hindi nyo po kinaya, di ba, it will break you. Tandaan nyo po yun. Hindi tayo kailangan na unti-unti. Kaya nga sinasabi, di ba, na gatas muna sa mga bago, sa mga baby Christian, pinapainom muna ng gatas ang mga baby. Amen. Hindi po yan agad pinapanguya. Okay? Hindi pa malalim sa Lord, ipapaupo muna sa deliverance. Okay? Kailangan po i-cultivate muna. Kailangan makultivate muna yung mga puso. Yung isipan nila kailangan ma-renew muna ng salita ng Diyos. Amen. Ganon din tayo, di ba? Nagsa-cell group muna tayo, nagki-care group, di ba? At nakikinig ng mga salita ng Diyos. Every Sunday tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. At sa susunod yun na. Kung kaya na, nakita na ng Lord, na kaya mo na, kusa ka nang ipapaupo ng Lord sa deliverance. Amen. Okay?
So, kailangan daw po, ang iba daw po sa atin, malalim na po kasi yung lesson natin, ano? Pero ang sabi ng Panginoon, yung mga salitang ito, kailangan daw po na maunawaan natin. Pinapaunawa din ng Banal na Espiritu ito sa inyo. Okay? So, alam ko, ay pinapaunawa ito ng Lord sa inyo kahit mga bata. Ha? Nung Agkid Yumid nga, di ba, nakakatuwa yung dalawang bata, si Aldwin at saka si CJ. Akala lang natin, mga naglalaro lang sila, ano? Pero, nakiupo doon sa talagang all ears talaga silang makinig. Kasi witchcraft and Nephilim na. Kasi bakit? May gift pala sila. May gift pala sila. Nauunawaan nila yung bagay na yun. Okay? So, hindi po natin namamalayan yung mga batang yan, inihahanda na po sila ng Lord para sa gawain. Okay? Palakpakan natin ng Lord. Thank you, Lord. Okay, sa lahat po ng ito, kailangan po tayo ay makipag-isa daw sa Banal na Espiritu. Ano po? Sapagkat ang ating puso ay launching pad nga ng Banal na Espiritu, kailangan Holy Spirit lang ang nakaka-penetrate sa ating puso. Okay? Kaya sinasabi na yung isipan natin, ma-renewed ng Word of God, renewing of mind, di ba, sa Roma? Kailangan po na ang ating isipan ay merong mga laman na Word of God. Amen. Okay? Kasi yan po ang ating pangbabala kay Satanas. Sa oras po na meron tayong pagsubok na dadaanan, di ba, gaya ng ginawa ng kaaway kay Jesus Christ, di ba, Word of God ang kanyang pinangbala, kalasag. Kaya sinasabing kalasag. Okay? So kung kaya naman daw po ang bawat isa ay kailangan magpasusi sa Lord, lagi ninyong isang guni sa Panginoon ang inyong mga plano at gawin upang mapangyari muna sa spiritual patungo sa physical. So karamihan kasi ang tao po, gagawin muna nila yung desisyon nila. Kapag nagkamali na, saka magpapapray. Diba? Gaya nga ng prayer natin, mangyari, diba? Mangyari sa lupa. Diba? Gaya ng sa langit. So, kailangan unahin mo yung sa spiritual para mag-manifest siya sa physical. Sa physical realm. Kailangan makapenetrate ka muna sa spiritual realm, tapos pag nangyari na sa physical, diba? Maayos na siya. Kasi bakit? Nauuna po yan sa spiritual. Ang mga sakit natin, sa spiritual din po yan nag-uumpisa. Okay? Nagmamanifest na lang sa mga sakit ng katawan. Amen. Okay? Yung mga labanan na yan. Kaya kailangan alam po natin yun. Kaya tinuturuan namin kayo makinig sa Lord, mag-prayer in tongues, kasi napakahalaga po na kayo ay talagang nakaka-penetrate sa spiritual. Okay? Pakibasa nga po Kawikaan 16:3. Kawikaan 16:3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Amen, di ba? Alam niyo po, ang isang lingkod ng Diyos ay kailangan na laging naghahanda. At kasama po ng paghahanda na yon ay pagdulog mo sa Panginoon sa lahat ng mga plano mo. Amen. Kahit sa pagkikare group po natin, kahit sa ating mga lakarin bilang lingkod ng Diyos, kailangan po na kayo ay nananalangin muna. Hinihingi ang presensya ng Lord. Okay? Hindi po tayo yung kilos ng kilos lang. Kaya sinasabi, suntok sa buwan, yung mga kilos natin. Okay, so ipanalangin daw po natin ang bawat isa na magkaroon ng puso sa mga bagay na ito. Meron po ang pag-increase ang Lord sa kapasidad ng bawat isa sa atin. So merong increasing sa mga skills, sa inyong mga gifting, sa spiritual, sa inyong mga talento, ay merong mga pag-increase na gagawin ng Panginoon along the way. Ano po? So, ang gusto po ng Panginoon, yung capacity natin to minister sa lahat ng mga kailangang ipag-pray, ay kailangan ito ay paakyat ng paakyat, pataas ng pataas. Hindi yung stagnant ka lang dyan bilang tagapakinig. Okay? So, hindi po tayo tagapakinig lamang ng salita ng Diyos. Kailangan tayo ay tagagawa rin. Okay? Pakibasa nga po sa 1 Peter 13:1-13-6. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa.
sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Be holy for I am holy, ang sabi ng Lord. Alam niyo po, ang lahat ng mga ginagawa ninyo, bago niyo po muna yan gawin, nagkaroon muna kayo ng desire. Nagkaroon muna tayo ng pagnanasa. Hindi po tayo basta-basta nagdi-deliverance nang hindi tayo nagkaroon ng desire. Amen. Di ba po? Tama ba? Amen. Tayo ay naghangad muna. Di ba? Naghangad ka muna na, Lord, gusto kong matutunan yung ginagawa nila. Gusto ko rin po, Lord, na ganun. Amen. Di ba po? At lahat po ng yan nag-umpisa sa ating desire. Ngayon, pag nakita po ng Panginoon na ikaw ay maayos na, handa ka na, ipinagkakaloob po ito ng Lord sa atin. Amen. Okay? Para na sa ganoon tayo ay makapamuno. Makapamuno ng mga care group, makapamuno ng church, at sooner or later, yung mga calling natin sa Lord ay maisakatuparan. Amen. Okay, so dumating daw po kayo sa punto na kailangang ayusin ang mga usapin tungkol sa buhay. Kaya po hindi natin namamalayan ang ating mga pamilya, di ba? Kaya sinasabi ni Jesus, di ba, hindi siya naparito, di ba? Akala natin na maayos lahat, hindi pala. Kasi magulo na yung kinaroroonan natin. Ngayon dumating si Jesus sa buhay mo. Dumating si Jesus sa pamilya mo. Amen. Magulo talaga yun, di ba? Kasi bakit? Merong pag-aayos. Mga kasalanan yun, mga mali natin yun, na ngayon pa lang aayusin ng Lord. Amen. Okay, palakpakan natin ng Lord. Thank you, Lord. Subalit kung hindi daw po tayo handa, hindi kayo handa, mahihirapan kayo na matulungan o matugunan ng bawat isa. Okay, kaya kailangan magpahanda tayo sa Lord, ano? Para sa kanyang kapurihan at karangalan, ano? At hindi natin kaya ang paglilingkod na ito kung wala ang banal na spirito sa ating buhay. Amen. Hindi raw po tayo magiging kagamit-gamit. Hindi tayo magiging equip para sa iba. Hindi tayo magiging capable para mag-minister sa iba. Okay? Amen. So, paano ka magiging peacemaker kung ikaw mismo sa buhay mo, hindi mo naranasan kung paanong makipagbati? Hindi mo naranasan kung paanong ayusin ang pamilya mo? Okay? Kaya nakakapag-counseling po. Meron po sa atin, mga kabataan, nakakapag-counseling sa may asawa. Amen. Biyaya ng Panginoon. Di ba po? Marami po sa atin yan. Hindi pa naman na yung lahat ng mga leaders ay hindi naman talagang likas na Kristiyanong ipinanganak. Yes. Ang iba po ay Katoliko. Di ba? Kaya ngayon pa lamang itine-train, ngayon pa lamang ini-equip ang bawat isa sa atin. Amen. Okay, so ayaw daw po ng Panginoon na maresbakan tayo at maging dihado. Ano po? Ilagay po natin daw sa puso ang lahat ng ito na tinuturo ng Lord. Hayaan daw po natin na pumasok sa ating isipan ang kanyang mga kaisipan. Ito daw po ay paraan upang kayo ay maging handa. So ano po yon? Hayaan natin pumasok sa ating isipan ang kaisipan ng Panginoon through the Word of God at sa ating puso naman si Holy Spirit. Pakibasa nga po sa Job 11:13, 19. Job 11:13 to 19. Ang iyong puso, Job, sa Diyos mo isuko, at sa Kanya iabot ang mga kamay mo. Alisin mo ang kasalanan sa iyong mga kamay. Linisin mo sa mga kasamaan ng iyong tahanan. At taas noo kang harap sa sanlibutan. Matatag ang loob, walang kinatatakutan. Mga pagdurusa mo ay malilimutan, para lamang itong bahang nagdaan. Magliliwanag ang iyong buhay, higit pa sa sikat ng araw. Ang buhay mong nagdilim ay magbubukang liwayway. Papanatag ang buhay mo at mapupuno ng pag-asa. Iingatan ka ng Diyos at bibigyan ng pahinga. Wala kang kaaway na katatakutan. Maraming lalapit sa iyo upang humingi ng tulong. Gaya po ni Job, ano po? Ang dami niyang dinanas, ang dami niyang dinanas na paghihirap sa buhay, na wala ng pamilya. Di ba? Nagkaroon ng sakit. Ganoon din po tayo. Ano po? Maging ganoon po ang ating puso. Ibigay natin sa Panginoon ang ating puso at ang ating isipan. Minsan po kasi tayo ay nagdadalawang isip pa. Hati pa ang puso. Ano po? Akala natin minsan ang ating paglilingkod, sapat na. Diba? May mga salita pa tayo na naglilingkod naman ako Diba? Nagve-vessel, nagde-deliverer, naglilingkod naman ako
Meron na po tayo mga ganong panunumbat sa Lord. Pero ang gusto po ng Panginoon, yung ating buong puso, ibigay po natin sa Kanya. Amen. Upang sa ganon, makakilos po siya ng maayos, maihanda niya po tayo sa lahat ng mga lakarin natin sa buhay. Amen. Sa lahat ng ating mga pagdadaanan, sakit man yan, problema man yan, pag dumating po ang oras na iyon, kayang-kaya natin. Sapagkat ang ating puso ay pinamamahayan, pinamumunuan ng Panginoon. Okay? Amen. So ang salita daw po ng Panginoon ay magpapatibay sa inyong pagsunod. Ang ating mga salita ng Diyos, kailangan po tayo ay talagang isabuhay natin. Okay? Pag narinig po natin ang salita ng Diyos, di ba, ang ating isipan kumikilos para alalahanin ang ating mga natutunan sa salita ng Diyos. Tapos pag ito po ay pinasok sa ating puso, pag ito ay tinanim sa ating puso, ang mga salita ng Lord na yon, mararamdaman nyo po yon, nasasabi nyo na siya naturally. Okay? Amen. Kaya punuin po natin ang ating buhay, ang ating isipan, ang ating puso ng mga salita ng Diyos. Upang sa ganon, what the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya Amen. makikita nyo po sa isang tao kung ano na po yung level ng pagmumold sa kanya ng Lord. Sa pamamagitan po ng mga salita ng kanya mga labi. Okay, so bakit daw po hindi nagiging handa ang iba sa atin? So, tatlong example po ng Lord. Kagaya ng kay Pedro. So, kung nakikita niyo po yung story ni Peter, ano po, masyadong madaling magsalita, ang bilis magdesisyon. Ha? Okay? Amen. So, yun po yung mga example ng Lord sa atin. Impulsive. Hindi na kailangan ng mga patunay. Wala na po siyang wala na po siyang, hindi na po niya titignan, hindi na po niya babalansihin. Decision kaagad, di ba? Ganun daw po ang karakter ni Peter. Si Thomas naman daw po, to see is to believe. Hanggat hindi daw po niya nararanasan, ang sabi ng Panginoon, ay hindi po siya kikilos. Hindi siya gagawa. Amen. Okay? So ito po yung normally yung mga tao na kilalanin mo muna ako bago ako magano, di ba? Meron pong ganon na mga tao, ano po? So sa kay David naman daw po, ang puso ni David nakatalaga naman sa Panginoon. Ano po? Ang puso ni David nakatalaga naman sa Lord. Lord Amen. naman, di ba? Pero sa kanya po, naghahalo ang espiritu at ang laman. Palaging pinaglalabanan. Okay? Ang flesh. Amen. So yung mga example po ng Lord na yan, lahat po yan ay inayos ng Lord. Amen. Lahat po yan, mayroong biyaya ang Lord sa kanila. Amen. Kay Peter man yan, kay Thomas man yan, kay David man yan. Ikaw kapatid, ala Peter ka man, ala Thomas ka man, o ala David ka man, aayusin ka ng Panginoon. Amen. Lahat ay merong pag-asa sa Lord. Amen. Okay? Subalit sa kabila daw po nito, inayos silang lahat ng Lord. Amen. Naging matibay pa rin ang pundasyon sa kanilang puso at nagpanibagong lakas. Ganito din ang gagawin sa atin ng Lord. Ang sabi niya, kailangan daw pong maunawaan ng bawat isa na tayo ay magkakaroon ng ayusan sa ating mga buhay. Amen. Okay? So narito daw po ang buhay. Yung buhay po natin, naroon ang buhay. Okay? At ang mga nakatagpo daw po dito ay magkakaroon din ng buhay. Okay? Amen. Nakita niyo po yung sinabi ng Lord? Yes. Naroon daw po ang buhay sa buhay mo. Kasi Amen. bakit? Pag naayos ang buhay mo at nakakilala ka ng iba, meron ding buhay sila. Naunawaan niyo po? Amen. Amen. Okay, iba-iba lamang daw po ang level ng pag-aayos sa ating lahat. Ano po? Merong nauuna, merong nahuhuli. Yeah. Okay? So tayo tayong lahat. Hallelujah. Awitan natin ang Lord this time. Na tayo ay gaya ng binasa sa Psalms, sa awit. Sabihin natin yung laman ng ating mga puso. Sabihin natin yung kalagayan ng ating mga puso sa Lord. Upang sa ganon ay mahanda niya tayo
sapagkat ang Diyos din na naghahanda sa atin. Hallelujah. Church, hindi tayo makakalakad, hindi tayo makaka-penetrate sa ibang tao. Hindi tayo magiging kagamit-gamit. Hindi tayo magiging capable kung tayo mismo ay hati ang puso. Ang mga puso po na parang puzzled, may kakulangan. Magpasusi tayo sa Lord this time na ano ba yung kakulangan na yon? Baka kasi yung kakulangan na yon hindi mo pa ibinibigay sa Panginoon. Kaya pagdating ng pagsubok ay napapanghinaan na tayo. Kaya pagdating ng tayo ay dumaranas na ng kapighatian, na simpleng mga pagsubok pa lamang ay bumibigay na tayo. Awit tayo sa